Ani ana ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Patayng lawas sa inahan og duha ka mga anak nga giluba sa ilang amahan, ipa-autopsy. Milyon-milyon nga balor sa gituoang shabu nasakmit sa Lapu-Lapu City ug Catbalogan City. Mock election sa Eastern Visayas isip pagpangandam sa eleksyon karong Mayo nagmalampuson. Ug tulo ka dolphins napalgang patay sa managlahing lugar sa Baez City, Negros Oriental. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merongina. Kasong murder ug 2 counts of parricide ang giandam nga ipasaka nga kaso batok sa amahan nga mitigbas patay sa iyang duha ka mga anak ug kapuyo didto sa Dakbayan sa Naga. Dugang detalye niini sa live report ni Fem Dumabo. Fem? May ang suspitsado ang nasikop gahapon sa hapon ng kasamtangang anakaron sa pampublikong tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Human kini makaangkon og samad punusilan sa iyang tuhod samtang ang mga kaso nga giandam ang ipasaka batok kaniya ugma. Nila natudulan sa unong ka oras ang nahitabong gidukdanay sa kapulisan sa City of Naga uban na ang nagkadiyang ahensya sa City of Naga Government o mga barangay tanod. Nasikop ang 33 anyos nga amahan nga brutal nga nipatay sa duha ka anak ug kapuyo. Gilang suspitsado nga si Carlo Campo Redondo. Ang iyang mga anak nga gipatay ang nagpangidaron og 11 anyos nga lalaki ug 2 anyos nga babae. Lakip sa iyang gitigbas ang kapuyo ug inahan sa mga bata nga si Junelyn Jimenez, 32 anyos. Naka-hospital arrest karon ang suspitsado human nakaangkon og samad punusilan kay matud pa misukol sa otoridad. Nakaangkon usab siya og samad sa kalawasan diya nagtago-tago kini sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Naga human buhata ang krimen. Kogon still part of City of Naga. Dito na corner ang atong suspect. Instead of surrendering to our arrest of one of our teams nga gi-compose, he managed to attack one of our police officers by his polo, katong murder weapon na to. So, as circumstances require, our personnel defended himself and used reasonable force to repel also ang attack sa atong suspect. That caused the injury sa iyang tuhod. Pagkagumon sa mga bisyo sa iligal nga droga ug online sugal ug selos ang gitan-aw nga motibo sa krimen. Ang linuog nga krimen ang nahitabo pasado alas 10 gahapon sa buntag sud sa ilang panimay sa Sitio Kamanggahan, Barangay Lutak, Syudad sa Naga. Samtang nangaon pa ang mga biktima. Di preso ambot lang. Di ka dawat namin gibuhat gid nam. Luoy kayong duha niya ka anak. Giasawa, yano-yano nagtigbas. Gingong gisuwayan pa unta og adto sa panimayang lola sa mga bata aron usab tigbason. May nilang nga nakadagan kini human nga nakasyagit og pag-warning ang silingan sa lola. Ang suspitsado na usab ang nipahibaw sa lolo sa mga biktima kalabot sa nahitabo. Una kini ni Ikyas. Mo dagan din ko. Ana din kong bata. Pinangga kay ko na gud. Ana din ko sa gayong taon pag-ana. Kapundos anyo? Wala panit man gawas ko kay sakit kayo. Bisan pa man sa gingong adunay sakit sa pangisip ang suspitsado, ang kapulisan nag-andam na sa mga kaso nga ipasaka batok kaniya. Kung mag-claim man siya og is claiming for insanity, but for us, the investigators in this case, we will be filing the appropriate complaint of murder and 2 counts of parricide against our suspect, and we will be subjected for inquest not later than 12 noon tomorrow. Samtang patang lawas sa mga biktima ang gipaubos na sa autopsy. Samtang may ang 7 anyos nga igsuon sa duha ka mga biktima kinsa nakalingkawa sa brutal nga krimen human kini nakatungha kagahapon atol sa panghitabo ang mato sa City of Naga Police ana karon sa kustodiya sa City Social Welfare and Development Office sa City Government sa Naga alang na sa pagpaubos nini sa counseling o sa tanan pang pamaagi alang sa kaayuhan sa maong bata taliwa sa nahiaguman sa mapait nga nahiaguman sa ilang pamilya. May Daghang salamat, Femari Dumabo. Subay sa mong balita, ang sundang nga gigamit sa pagbuak sa Baligyang Butong Ulubi mo'y gigamit ni Carlo Campo Redondo sa linuog nga pagpatay sa iyang live-in partner ug sa duha ka mga anak.
Samtang gitug-an sa mga kauban ni ini nga mamaligyay og butong nga naggumon sa sugal ug illegal nga drogas ang suspect. Kini ug uban pa sa report ni Alan Domingo. Daw dili magatuo ang mga kaubang buko vendor sa gibuhat sa 33 anyos nga si Carlo Campo Redondo sa iyahang live-in og duha nila ka mga anak. Dinhi sa GM Basa Street sa Barangay Pasil, Cebu City nang ginabuhi si Carlo Campo Redondo. Kuyog-kuyog niya ang iyang pamilya sa wa pa mahitabo ang krimen. Giulagway nila nga hilumon si Carlo og maayo ragtaras sa sinugdanan apan kalit lang na usab dihang misulod sa mga bisyo ang online gambling o illegal nga drugas. Aron mabantayan, gikuyugan na siya sa ihang kapuyo og 2 anyos nga anak. Sa una mo, okay rin na siya. Kadugayan ng nana siya, suyop na siya. Tradisyon. Sige na siya gaaway. Nganong yaw-yawan sa babae ang kanis Carlo? Sahay, magduha mo sana sa scatter. Scatter. O niya bisyo po sa drugas. Dugay mo kihol ba? Samtang gitug-an sa tag-iya sa buko business, diin sila mag-angkatan og butong kinsa ig-agaw raw sab sa asawa sa biktima nga dugay nang nag-antos sa bisyo ang live-in partner niini. Kini ilabi na nga panahon mananghid ang suspek nga musuyop og drugas. Nagikuyugan na sa iyang asawa, kanang mukuyog iyang asawa, kay murag bag-o pa, mga wala pa'y tuig. Kay, kuan lagi ka nang ilang kuyugan ba, kay mulikoy masahay. Okay, sa una dili mo kuyog si kini Dili, adto ra na siya sa naga. ilabalay. Yeah. Akong pagumangkon may nakakita nga nagsubagay daw diha sa kenan. Nya, kana akong sakenan po kay sakenan nang panagsukmagay ana akong pagumangkon nga gisupok lagi gihana ko nung tiyan niya. Sa babae, sa asawa. Nya, ako na siyang gisumbong sa iyang mama. Mismong ang igsuon sa gipatay nga live-in partner nakasaksi sa gihan-an niini ug tigbas ang iyang igsuon ug gisuwayan pa pagdapat ang bata sa gayon nga sila mag-away. Suko ka sir, sobra kayong suko nga sir. Nya, ganahan ta kung mubawas ganay ya, dili na nagkuhan kay. Naam gud si na mga pulis god. Nakakita kay ko niya ka. Dira nga iya nga taan ug sundang ang ate nako nya. Matanawan ko niya. Mao din niya idayon. Usa ka gabi sa wa pa ang dugong panghitabo nasaksihan matod pa nila ang away sa duruha sa truck nga gikargahan sa mga butong diin sila temporaryo nag-star. Sa ilang pag-uli sa Naga, gidala sa suspek ang sundang nga gamit sa pagbuak sa mga butong. Maudi ay kini ang gigamit sa paggulgol sa liog sa iyang pamilya. Dire sir, purugi pang tagugo sila tulok. Dari yun, ang kinagamyan, hapit na putol, dari nila nakupot. Panit nila nakupot sa kinagamyan. Sa mga kadugo o kauban sa suspek, matod nila, dili igo ang kinabuhi sa suspek nga ibayad sa krimen nga iyang nahimo. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Samtang sa laing balita, minilyong balor sa gituoang shabu nasakmit sa Lapu-Lapu City ug Catbalogan City sa managlahing operasyon. Ani ang report. Gibalhog karon sa temporary custodial facility sa Lapu-Lapu City Police Office ang 45 anyos nga lalaking taga Purukbangan, Barangay Kabangkalan, Mandaue City. Nakuhaan siya og moabot sa 1,025 grams sa gituoang shabu atol sa buy-bust operation sa sitio Seaside, Barangay Paho, Lapu-Lapu City kagabi. Ang suspitsado kinsa na ila sa alias nga Rex, gihulagway sa kapulisan nga usa ka high-value individual nga tigtagakan og illegal nga droga sa Mandaue City, Lapu-Lapu City ug Cebu City. Actually, sa iyaha gining wife katong nadakpan last week, first week of January, nakuha sa Mandaue. Then siguro gipadayon niya ang mga transaction nga naibilin mo ning diri sa siya nasa kuti sa ato. Sa usa ka penal colony sa laing probinsya, ang gikatahong source sa mong illegal nga drogas base sa gihimong tactical interrogation sa kapulisan. Giangkon hinuon sa suspitsado ang pasangil kinsa mibutyag nga naaghat lang siya pagdawat sa trabaho nunot sa kawadon. Apan iyang gihimakak nga samang drug group sa iyang asawa ang iyang gisudlan. Gisugo ra mo wato ma'am. Wasa ko kaila. Pansukulan ako nila ma'am. 10,000. Kaya pag-abot ako sa lugar, wala pa nga pulis naman di. Samtang
tulo ka mga lalaki ang nasakmitan ug moabot sa 3 ka kilo nga matud pa shabu nga mobalor sa kapin 22 million pesos. Matud sa Western Samar Provincial Highway Patrol, gipara ang sakyanan sa sospek tungod sa nakitang improvised plate. Dihang nakita in plain view ang crystalline substance, daling nanawag ang Highway Patrol Group ug abag sa kapulisan. Miabot ang K9 unit ug daling giinspeksyon ang sakyanan ug dinhi nakita ang ubang mga pakete sa illegal nga drogas. Sa investigasyon, nasayran nga gikan sa Las Piñas ang sakyanan ug padung sa Bukidnon sa Mindanao. Sa investigasyon, nasayran nga gikan sa Las Piñas ang sakyanan ug padung sa Bukidnon sa Mindanao. Mag-atubang og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang tulo ka mga suspitsado. Uban ni Marlon Melgazo ug Clans Gabutin, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Usa ka 14 anyos nga batanong lalaki ang na-rescue sa taga Bureau of Fire Rescue Force ug sa PNP personnel sa Mambaling Subway sa Cebu City. Samtang usa ka 26 anyos nga lalaki ang naluwas usab sa Mabolo Police gikan sa usa ka edipisyo sa Barangay Lahog. Si Alan Domingo sa dugang detalye. Naglisod ang mga rescue personnel sa Bureau of Fire sa pagkuha sa batanong lalaki nga mihigda sa gamay nga semento ibabaw nga bahin sa subway sa Embacalso Avenue, Mambaling area sa Cebu City. Migamit pa og PC nga gihimong harness ang personnel sa BEP aron mabitad ang batanon. Human sa pipila ka attempt, nakuha gyud ang batanon og nadala sa luwas nga lugar. Gidala ang bata sa WCPD sa Mambaling Police, din gihatagan kini og pasiunang intervention og gikuhaan og impormasyon. Tungod kay minor de edad, limitado ang gipagawas nga impormasyon. Apan matod sa taga WCPD, mihilak ang bata ug misumbong nga wa kini mga ginikanan ug nag-inusara na lang siya. Ana ang batanon sa DSWD ug ipaubos sa psychosocial intervention. Wa na magpa-interview ang pulis ug ang DSWD. Samtang ani ay 26 anyos nga lalaki ang naluwas sa Mabolo Police pasado alas 12 kaganinang tungang gabi. Matud pa nagdala kini og armas ug misuway sa paglayat sa ikatlong andana sa building sa Salinas Drive. Gimaymayan siya sa mga miresponding police kauban ang inahan. Dihang nakakita og lugar daling naluwas ang maong lalaki. Nasayran sa kapulisan nga adunay personal problem ang naasoing lalaki. Sa nilabay nga mga hapit 2 ka oras nakakuha og timing ang ato ang kapulisan mao tong gisuod siya og didto nadakpan ang among lalaki og nakuha gikan sa iyang posisyon ang usa ka illegal nga armas. Gidala siya sa Mabolo Police Station diin giandam na ang kasong alarm and scandal, community gun ban ug illegal possession of firearms batok kaniya. Tambag na ko no para sa ato mga batan-on dia uban pa dia nga nahigugma. Hindi lang kita pada sa atong gibati. Adunay andam kay maminaw ninyo ang Police Station 4, pwede ra mo moari dere, andam kay maminaw ang kapulisan. Kundo na mo ay problema. Wa magpa-interview ang maong lalaki. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Comelec Mandaue City mipagawas na og listahan sa mga common poster areas nga kabutangan sa mga tarpaulins ug campaign materials sa mga kandidato. Mas daghang lugar ang gi-identify nila alang sa eleksyon karong tuiga. Ang report ni Nico Sereno. Karong pipila ka buwan na lang mag-eleksyon na, daghan na mga campaign materials ang gipamutang sa pampublikong lugar ug kadalanan. Bisan gani pipila ka mga kahoy sa Mandaue City gipang taura nag mga poster sa kandidato. Kining mga punuan kani adto pa man gidili na gyud nga butangan og campaign materials labi na kadtong ipanglansang pa. Ang Comelec Mandaue City mipagawas na og listahan sa mga common poster areas para sa eleksyon. Kini ang mga lugar nga na-identify na nilang daan kung diin mamahimong kabutangan sa posters sa mga mukandidato. Itandi niya itong miaging eleksyon nga may mga common area sama sa plaza, gym ug hawanan nga gi-identify. Karon nga eleksyon, may gi-identify ng Comelec nga poster area sa tanang 27 ka mga barangay sa Dakbayan. Gipahibaw nila kung asa kini, pinaagi sa ilang post sa social media. Dili siya pwedeng idikit direkta bitaw. For example, sa
barangay hall. Hindi siya pwede idikit sa barangay hall. Kinahanglan buhatan siya structure na ato ibutang ang ilang posters. Kahoy, di pwede, electrical post, di pwede. Di siya pwede. Naandi siya designated. Pasabot sa COMELEC, tumong sa pag-identify sa common poster area aron limpyo ang lugar ug dili mapuno sa mga posters. Pinaagi niini mas dali sab nga mahipos ang mga campaign materials human sa piniliay. Nang hinaut ang COMELEC, mutuman ang mga kandidato ug mga supporters ug dili magpataka og pamutang. Kuha na siya, ma'am, kay as of now, wala pang nagsugod ang ato ang campaign period. So, mura og free pagit sila. Kaya kung nagsugod, pero kung masugod, once magsugod na, basin mo schedule may ana o kuan kanang popular baklas. Pebrero 11 magsugod ang campaign period sa mga national post samtang Marso 28 sa mga local officials. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa ka pod sa dolphins na sigpatan sa mabaw nga bahin sa kadagatan sa sitio Pambutan, Barangay Canlargo, Baez City, Negros Oriental. Gibanabanang anaasa na po ka dolphins ang nabantayang naglangoy-langoy sa mabaw nga bahin sa dagat nga nagluya na. Nagpatabang ang mga residente sa kapulisan sa Baez City aron i-rescue ang mga dolphin. Niabag usab ang bantay dagat ug Philippine Coast Guard sa rescue operation. Gipaningkamutan nila nga mada sa mas lawom nga bahin sa dagat ang pod sa mga dolphins. 7 ang malampusong naluwas apan 3 ka mga dolphins gyud ang wa na makaabot sa lawom nga bahin sa dagat ug namatay. Matod sa otoridad nga mga hamtong pa ang mga namatay nga dolphins. Usa sa gitumbok nga posibleng hinungdan sa pagka-stranded niini ang kalit nga paglutay sa dagat. Sa video makita ang mga bunog sa lawas sa patay nga dolphins. Muhimo pa og necropsy ang veterinaryo sa Baez City aron pagsuta sa tinuod nga hinungdan sa ilang kamatayon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tulo ka buwan sa dili pa ang pinili ay nagpahigayon og mock elections ang COMELEC sa pinili nga mga lugar sa tibok nasod. Pipila ka mga eskwelahan sa Eastern Visayas ang nisalmot niini. Ang report ni Nico Sereno. Malampuson ang gihimong mock election sa duha ka mga lugar sa Borongan City, Eastern Samar ni adtong Sabado. Usa sa napili ang Barangay Tabuk kundiin moabot sa 99 ka mga balota ang natest. May dirt na konti yung hindi pumasok pa agad yung balota. Tapos yung training namin, okay na. Sinarin, pumasok na rin. Linisan muna yung scanner dyan sa ECM ng kaunting linis lang. Tapos okay na rin. Matud sa kapitan sa barangay, nahimong hapsay ra hinuon ang pagboto ug walay nakitang aberya. Kinaban po, kinaban yung machine na ginamit nila ng mga taga COMELEC, maganda na mga resulta doon. Lalo sa ng balota, okay naman yung resulta. Maganda naman ang kinalabasan. Nakabantay sab sa gihimong kalihukan ang mga sakop sa kapulisan ug Philippine Army ug mga taga-barangay. Nakamonitor usab ang mga miyembro sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ug mga magtutudlo. Samtang sa mock elections sa San Gabriel Elementary School, daghang mga butante sab ang may participate. Taas ang pila sa gawa sa clustered precinct kundiin gihimo ang botasyon. 88 ka mga balota ang natest. Susamang eksena sa pinili ay gyud karong Mayo ang gisimulate gikan sa pag-train sa mga magtutudlo ngadto sa pag-andam sa mga polling center ug mga paraphernalia ug tanang mga mahitabo sa maong adlaw. For Borongan City, there was an overwhelming response to voting public for both barangays. Actually, we were requested to test, for example, in Barangay San Gabriel, 88 voters yung need namin, pero yung nagpunta was more than the numbers of the needed. We were very happy with the response of the public. And so, with Barangay Tabuk. Samtang gawa sa Borongan City, gihimusab ang mock election sa lungsod sa Lawaan.
Sa elementary school kinigihimo nga gisaksihan sa taga Comelec, kapulisan ug mga taga didto sa dapit. Lakip ang election watchdog nga National Movement for Free Elections kun NAMFREL nakamonitor sa maong aktibidad nga pagpangandam sa piniliay karong Mayo. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pagpatuman og reblocking sa nasunog nga parte sa managsiligang barangay sa Luok ug Upaw sa Mandaue City patun-an sa mayor. Samtang dugang ayuda alang sa mga apektado giapod-apod. Mubalik si Nico Sereno sa report. Sa pagresponde sa kabumbiruhan sa sunog sa barangay Luok ug Upaw niadtong Biyernes, nahimong hagit ang kasudlunon ug kahagipot sa lugar ug sa agianan. Moabot sa usa ka gatos ka mga balay ang naugdaw. Matod sa City Fire Marshal, kung wala na pugnan ang kayo, posibleng mas daghan pa ang maapektuhan kay mas baga pa ang mga balay sa unahan. Mao nga alang kang Mayor Glenn Brasede, ang ayang tun-an kung mupatuman ba og reblocking o pag-establisyar og karsada sa lugar. Iyang gimando sa taga-Housing and Urban Development Office kun HUDO nga tun-an ang plano nga reblocking. Yung naman ko na ito ang ilang kahimtang. Kahimtang dili karon. Mga next na before sila mabalik, at least kuha na to, ma-determine na to. Kay bawo naman ta pilakbo o ma-reblocking ba kay di man ta bawo sa incident ba nga basi mo balik na po simbako. Pipila sa mga nasunugan, aminado nga lisod ang access o agianan padulong sa ilang lugar. Apan matud pa mag-agad ra sab hinuon sila sa plano sa gobyerno. Ang amo lang tanga na ami diri, matigaan sad mig ganun bitang way bitang nga walay mamarking dira sa kini do. Para Makaagi sa ang mga sakyanan. oo. Mga naaga ni one time na nasakit ang bilang sa moto bra dito ay. Importante sa yung nani nga sitwasyon ba. Kay Nang puos kayo, mga balay nga, dito kasod ang mga bombero dayon sa kuan. Nang sulod pa. Dapat na sa kasada. Samtang giapod-apod na sa city government ang hinabang para sa mga nasunugan. Gipangunayan sa mga city officials ang distribution sa tag 10,000 pesos sa mga house owners, 5,000 pesos sa mga sharers o renters. Unang giapod-apod ang para sa taga-barangay Upaw, dayon gisunod ang hinabang para sa mga nasunugan sa may barangay Look. Samtang ang mga taga-Pikas Campo, uban ang mga kaalyadong organisasyon, nag-apod-apod na sabog ayuda para sa mga biktima. Naglakip kini sa mga kutsyon, mga sanina, underwear ug ubang mga panginahanglan. Nagpasalamat ang mga residente sa nag-abot-abot nga mga tabang, apan doon na sab sila'y hangyo sa umaabot pa nga manghatag. Ubay-ubay na among bugas sir oy na may mga daghang dilata. Ang among kinahanglanon gid na sunugan diri sinin tanog plywood ug langsang makatuko din taon mi sir oy. May na lang to mga light materials ra okay ra basta makapuyo na mi nga kami bahala na lang. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mas pahugtan pa sa Talisay City Police ang ilang intel ug monitoring operation batok sa illegal nga drogas human sa suway nga pagpalusot sa 25 kilos nga shabu agi sa pantalan sa Dakben sa Sugbo. Ang report ni Femari Dumabo. Gituga ni Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod nga wa sila paglugak sa ilang mga anti-illegal drugs operation sa Dakbayan sa Talisay. Ilabi na sa suway unta nga pagpalusot dinhi sa Sugbo sa 25 kilos nga shabu nga mobalor sa 170 milyones pesos diha sa pantalan sa Dakbayan sa Sugbo. Mato di Paguyod nga ilan ang napanlantawan nga may mga grupo gyud nga gusto mo payuhot og illegal nga drogas tungod sa mga dagkong kalihukan sama na lang sa kapistahan o sa nagsingabot nga eleksyon. We don't discredit the possibilities. Baka gagamitin yan sa pag-support or gagamitin yan during election. So we don't discredit the possibilities. And at the same time, naghamang karong May, ganyan, March, naghamang pista. Pag may festivity, dan din sasalisi yung mga ganyang illegal activities. Dugang sa hepe sa Talisay City nga gawa sa pagtuman nila sa mando sa kadagkuan sa PNP alang sa 24 oras nga pagpahigayon og Comelec checkpoint sa dekariyang dapit. May mga pulis usab silang gitahasan nga mopahigayon og foot patrol.
Gawas tini may mga plainclothes personnel usab ang kapulisan ilabi na sa mga dapit nga ilang gibantayan tungod sa hitak nga pagpamaligya sa nidiling drogas ug uban pang mga pundok nga gustong muhimo og krimen. Kasi usually kasi ang mga operatiba natin, lalabas lang yan kung may mga actionable information o makipag-usap sa agent. But now I require them na 24/7 at any rate na ay operatives na dyan sa daan para kung may mga instances na may actionable information at need talaga na ma-address, agad-agad nandyan na sila sa field. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Walay angay kabalakan ang mga konsumidor sa MCWD sa Dakbayan sa Sugbo. Human nga wa na kinahanglan pa nga i-repair ang valve nga nagkonektar sa buhisan dam padung sa tisa filter nga mo distribute sa tubig. Niadtong Enero 16 nabantayan nga wa madugangi ang tubig diha sa tisa filter. Ang tubig diha sa tisa filter maoy iapod-apod sa mga kabalayan. Kung nahitabo pa nga i-repair ang valve niini, mas daghang tubig gikan sa buhisan dam ang i-flash padung sa sapa ug posibleng maapektuhan gamay ang mga konsumidor. Apan sa gihimong dugang pakisusi, nasuta nga mga debris sama sa mga kahoy, bato ug lapok ang nakabara diay sa valve. Tungod niini daling gitangtang ang nakabara ug nasinati na ang maayong produksyon sa tubig. Is just about 5% of our total production. Atong total production karon moabot naman tag 310,000 cubic meters per day. So it's just about 4,000 ang atong gi-produce from buhisan. So karon ma'am, maka fully ang 5,000 na niya nga production. Ibalik na. Sa dagan sa atong panahon, mas mabatyagan na karon ang kabugnaw sa dakong bahin sa Luzon. Pabiling nagpasulabi karon dinhi sa nasod ang hanging amihan. Apan gawas niini nakaapekto sab ang easterlies ug shear line. Karong adlaw natala ang labing ubos nga mga temperatura sa pipila ka parte sa Luzon. 9.6 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Samtang 11.8 degrees Celsius sa Baguio City, 15.6 degrees Celsius sa Itbayat, Batanes, ug 18.4 degrees Celsius sa Calayan, Cagayan ug Tanay, Rizal. Samtang dinhi sa ato, base sa rainfall forecast sa Metro Weather, may tsansa sa mga pag-uwan sa Samar, Leyte Provinces, Cebu ug Bohol. Sa kinatibukan nga bahin sa nasod, posible ang panagsang pag-uwan. Cebu City dismissed Mayor Michael Rama mipadayag sa iyang kadismaya sa pagbaliwala kaniya sa nakalabayng Sinulog 2025. Si Rama ang kasamtangang chairman sa Sinulog Foundation ug nabutang ang iyangan sa programa apan gamay kaayo ang letra nga dili kuno halos mabasa. Gidugang ni Rama nga dugay na nga nakahanay ang programa alang sa Sinulog karong tuiga apan kalit lang giusab ug wala siya pahibaw-a. Gidugang niini nga wa usab motambong ang mga stakeholders dihang nagpatawag siya og tigom. Gihulagway niya nga nawani ang Sinulog Foundation kay nagpasulabi ang mga kadagko sangan sa mga commercial sponsors. Gilabtikan usab ni Rama ang opening salvo nga wala gyud mahatagi og importansya ang Sinulog Foundation. Nagyod ang Sinulog Foundation. Mura to'y opening salvo Rainbow nga ang Sinulog Foundation nowhere to be found. Ang tanan nga ni-offer, I do not know kung naabay Sinulog Foundation. Nakanang Sinulog Foundation, Board of Trustees na. Mga e-bike driver sa Barangay Poblasyon sa Talisay City gipaubos sa drug test. Ganihang buntag kini ang mga driver nga nagproseso na sa ilang dokumento aron sila marehistro subay sa ordinansa sa syudad. Si Konsehal Joseba sa Poblasyon ni tataw nga sud sa 27 ka buok nga nagpa-drug test, silang tanan nagnegatibo. Ang nagpahigayon sa drug test mo ang Barangay Anti-Drug Abuse Council Kunbadak. Apan ang Rural Health Unit wala mo dawat sa resulta sa drug test. Ila una nga gisuspenso ang drug testing kay gischedule pa kini sa taga-RHU nga moy muhimo niini. Si Bas niingon nga kung makapasar sa drug test hatagan sila og endorsement sa kapitan aron isumiter kini sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda aron sila malista nga legal nga na masahero. Gituyo kini sa kagamhanan sa pag-regulate sa e-bike gumikan sa padayon nga pagdaghan niini ingon man luwas ang sumasakay nga dili mga badlungon ang mga driver. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa
alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso!